Hi guys! Ang topic natin for today is about sa kung ano ba yung mga kailangan nyong i-prepare na documents. Once na mag-apply dito sa Czech Republic. So, mga dokumento ang pag-uusapan natin lahat. So, ito is preparation in summary lang. Hindi ko sinabi na step by step yung masasabi ko sa inyo. But I give you the best summary para may knowledge kayo kung ano yung mga pagdadaanan nyo i-prepare ng mga documents when you are applying here in Czech Republic. So anyway guys, kain tayo kasi nagluto po ako ng aking food. So habang nagkukwentuhan tayo, so kakain lang ako. Unang dokumento guys na kailangan nyo i-prepare, syempre ang inyong CV, ang inyong diploma, yan, kailangan nyo yan, and ang inyong passport. So huwag kayong mag-apply nang wala kayong CV, diploma, or ng passport nyo. So we all know guys na once na nag-apply tayo sa ibang bansa, is kailangan naman talaga natin ng CV or ang resume natin. Second, once na ibang bansa ang pinag-applyan nyo, kailangan nyo din talaga ng passport. Which is, dapat at least, kung kaya, is mga 2 years validity pa. Pero kung hindi na kaya, so kuha ka na lang kayo ng bago. Minsan, pwede rin ng 1 year, pero syempre, kung ako magpapayo sa inyo, yung at least 2 years and up. Third one, is kailangan nyo ng diploma. Bakit kailangan ng diploma? Once nandito kayo sa Czech Republic, especially, once na wala kayong diploma dyan sa Pilipinas, tapos pagdating dito, na isipan nyo na mag-apply sa ibang company, kakailanganin nyo po talaga ang diploma. So, isa kasi yan guys, ay hinahanap, once na nag-apply kayo dito sa Czech Republic, tapos ibang company, hahanapan kayo ng original na diploma nyo. Yung iba nga, ipinapatranslate pa yan into Czech language, yung diploma. Yung ibang company. Pero doon sa napag-applyan ko kasi is hindi na siya pinatranslate. So, automatic lang, ang kailangan nila is ang original na diploma ko. Kaya dalhin nyo rin ang diploma nyo once nandito kayo sa Czech Republic. Nag-apply and nakapunta na kayo dito. Siyempre, yung binanggit ko is very, ano naman siya, parang, gano'n naman talaga siya pag nag-a-apply. Ang susunod yung kailangan nyo prepare, kasi nakapag-apply na kayo, andyan na yung job offer sa inyo, so lahat yon okay na, ibig sabihin, pinapirma na kayo, pasado na kayo ng interview, pasado na rin kayo ng trade test. Ang next nun is mag-prepare kayo ng NBI clearance. Ang NBI clearance, basta nakakuha kayo ng NBI, kailangan nyo pa yung ipa-apostil. So, ano yung apostil? Ito yung tinatawag sa atin na parang red ribbon. Red ribbon. Mas kilala kasi siya sa red ribbon. Pero, apostil siya, as in parang para ma-legalize yung inyong dokumento. Mapatunayan nyo na legal yung inyong dokumento. Matagal ba NBI apostil? Yes, matagal po siya kasi sa appointment siya nagtatagal. So, talagang babantayan nyo siya. Ako dati is parang alas 4 ng hapon ako nakapag-online appointment. Kasi hindi ka pwedeng mag-walk-in nang wala kang appointment talaga. So, hahanapin kasi sa inyo sa DFA yung inyong appointment. Ako po ay sa Alabang pa dati nakapag-appointment. Kung saan kayo mas malapit guys, depende sa inyo. Nasa Manila kasi ako that time nagtrabaho nung gwardiya pa ako. Yung NBI kasi guys is kailangan at least 180 days na valid siya kapag kayo ay in-interview sa BFS or sa visa. So, wag kayo agad kukuha hanggat hindi kayo sure na meron na kayong visa slot. Kasi, ang susunod natin topic is about sa visa slot. Ang visa slot po is gagawin ng inyong agency. Ngayon, itong sa agency nyo ang mag-ano sa inyo ng slot, kukuha ng slot sa BFS para magkaroon kayo ng appointment doon. Sila mag-a-appointment sa inyo. Pero, hihinga nila kayo ng visa form. So, yung visa form na yon is ipipresent nyo yun sa BFS once na kayo ay in-interview na. So, ang visa form, ano ba to? Ito yung parang resume siya. Parang ganon. Something like resume, nandun yung pangalan mo, nandun yung birthday mo, lahat ng information sa'yo. And then, ang naiiba lang is yung iyong last or yung latest na iyong trabaho. So, wala po yung iba mong trabaho, hindi kagaya dun sa resume na lahat ng trabaho nandun. Dito sa visa form is 1 hanggang 2 lang ang ina-avail nila
nilagay mo doon na trabaho. Kasi ang tatanungin nila doon is yung pinakalas na trabaho na meron ka. Ibig sabihin ko is pag kayo ay in-interview, mas focus ang interviewer sa pinakalas na work na pinagtrabahuhan mo. It's either man yan, ex-abroad man yan, or ikaw ay first-timer na lalabas ng bansa. Ngayon, kung ex-abroad ka, nabanggit ko naman sa visa form, kailangan mo yon. Kung ex-abroad ka, meron din siya na isa pa na dadagdag sa iyong requirements once na nag-apply ka dito sa Czech Republic, which is ang police clearance. Apostilled police clearance to guys ha, kung saan kayo nanggaling na bansa. Kailangan yung kumuha ng apostilled police clearance kung saan kayo galing na bansa. Ang unang step para makakuha kayo is kumuha muna kayo ng request letter from Czech Embassy. Tapos sabihin nyo doon sa Czech letter na kailangan ko po kasi ng police clearance kasi requirement siya para sa pagpapa-apostil ko ng aking police clearance. For example, is galing ka ng Japan, kailangan mo ng katibayan na ikaw ay may apply sa Czech Republic. At gagamitin mo talaga siya in Czech Republic talaga. So once na kayo kumuha ng police clearance from Czech Republic, na halimbawa yung request letter niyo is from Czech Republic, automatic po yun nakalagay dun sa inyong police clearance sa darating. For example, from Japan, nakalagay doon na for Czech Republic lang yun pwede na gamitin. So, yan guys yung mga dokumento na kailangan nyo i-prepare. So, in summary, kailangan nyo mag-prepare ng resume, ng passport, at saka ng NBI. And, ano pa ba sinabi ko sa inyo? Diploma. And yung, kung ex-abroad kayo, kailangan nyo rin ng apostilled police clearance. So, ang NBI, kailangan i-apostle nyo rin siya, guys, ha? Hindi pwedeng basta NBI lang. And syempre, yung NBI nyo, syempre, travel abroad. Lagay nyo doon sa note na travel abroad siya. Syempre, kapag okay na lahat, kailangan nyo rin ng PIDOS. So, PIDOS at saka COE, ginagawa naman niya ng ating butihing, OEC ba yun? Ng ating butihing mga agency dyan, sila po mag-provide nyo sa inyo kasi kailangan nyo yan. So, ang plane ticket dito is nakadepende sa inyong agency kung paano magiging setup nyo once na kayo ipapunta na dito. Kasi syempre, kailangan nyo ng plane ticket, hindi kayo pa sakayin. Wala kang plane ticket. Sa plane information nyo or sa plane tickets nyo, yung information doon nyo malalaman kung ilan yung luggage na kailangan nyo i-prepare. Huwag kayo nalampas dun guys, kung nakalagay dun is 23 kilos lang, make sure 23 lang. Kadalasan kasi 23 kilos lang and then 7 kilos for hand carry. So sa hand carry, nandoon yung mga laptop nyo, yung mga gadgets nyo. Huwag nyo po ilalagay yan sa luggage nyo, especially kapag ikaw ay first time, huwag mo ilalagay sa luggage mo kasi baka mag-goodbye ka na dun sa iyong laptop kung laptop ang nalagay mo. So sa travel insurance guys, kasi baka may magtanong din sa inyo, wala ba akong travel insurance? May travel insurance, pero depende yun sa agency nyo kung sila magpo-provide. Kung hindi sila magpo-provide, kailangan nyo mag-provide. Pero kung sa mga agency kayo, mostly talaga, provided yan ng mga agency. Kasama na yun sa plane ticket nyo. Nasa mga 1,000 lang naman yan, in peso. So yun guys, yung mga kailangan nyo i-prepare ng mga dokumento once na gusto nyo mag-apply dito sa Czech Republic. So, hindi ko binanggit dyan yung visa. Nabanggit nyo, napansin nyo, wala akong binanggit ng visa. Kasi nga, nag-visa form na kayo. Ibig sabihin, pag nag-visa form kayo, i-interviewin na kayo for visa interview. Pag nag-visa interview na kayo, magkakaroon kayo ng approval. Gano'n katagal ang approval? Medyo matagal po ang approval. Minsan inabot ng 6 months, minsan 1 year. So, hindi ko kayo din-discourage, but that's the reality, guys. So, ayoko kayong ma-discourage, pero yun talaga yung reality. Ngayon, kung gusto niyo talagang punta sa Czech Republic, so it's up to you. Basta pagdating nyo dito, okay na ma'am. Anyway, thank you. Bye.